Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 17, 2024. Ako si Barbie Ludak at ito ang Balitang A to Z. 4 days na lang, SONA na ng Pangulong Marcos. Surprise inspection isinagawa sa Batasang Pambansa ilang oras bago ang lockdown. Karumal-dumal na torture videos ipinakita sa pagdinig sa kamera kaugnay sa mga iligal na pogo. Sa oras ng emergency, marunong ba kayong mag-CPR? Tamang paraan ng resuscitation itinuro ngayong National CPR Day. Sa sports, 5 araw bago ang pagbubukas ng Paris Olympics, national uniform ng Team Mongolia para sa opening ceremonies nagtrending sa netizens. At sa showbiz, karakter na gagampanan ni Kim Domingo, bagong love interest nga ba ni Tanggol sa Batang Quiapo? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang araw bago ang ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng surprise inspection ang otoridad sa paligid ng compound ng Batasang Pambansa para higpitan ang seguridad. Lalo't ngayong sisimulan na ang lockdown sa loob ng House of Representatives. May balitang A to Z live mula mismo sa Batasang Pambansa sa Quezon City, si Kim Salinas. Kim, kumusta ang sitwasyon at ano na ang mga paghahanda dyan? Barbie, bawat kanto na dito sa labas ng Batasang Pambansa ay may nagbawat ng pagkakayaan ang kanilang pagkakayaan. Ayon sa isang oras na ang lockdown sa buong compound ng Batasang Pambansa bilang parte ng paghihigpit sa seguridad bago ang SONA ng Pangulo sa Lunes. Surpresang nag-inspeksyon ang National Capital Region Police Office sa hanay ng kapulisan na nasa paligid na ng Batasang Pambansa. Pagsapit kasi ng alas 12 ng hating gabi ng Huwebes, sisimula na ang lockdown sa loob ng House of Representatives. Titignan natin kung gaano kalayo yung area. For example, House of Representatives, nasaan yung mga tropa natin at saan yung mga other resources and equipment ng mga ilalagay natin. Nananatili sa 22,000 ang bilang ng kapulisan na ide-deploy sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at wala namang nakikitang dahilan para i-adjust ito. Expected na napakataas ng security ang i-deploy natin despite na maliit ang ating threat level. Very peaceful dapat dito, lalong-lalo na sa kalsada. And so we are employing the highest security dito sa activity na to. Maliban sa kapulisan, ipapakalat din ng otoridad ang mga high-tech na kagamitan pero wala pa man ang SONA, nangalampag na ang ilang labor group sa gobyerno para ipanawagan na palayain na ang mga nakulong na manggagawa at mga unionista. Hindi po sila masasamang tao. Sila po ay matagal na nag-oorganisa ng union para magkaroon ng kasiguruhan ang mga manggagawang Pilipino sa kanilang trabaho, mapataas ang kanilang sahod at saka po magkaroon ng benepisyo. Aabot daw sa 29 na mga manggagawa ang nakulong dahil sa iba't ibang kasong isinampa sa kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, patuloy na naghihigpit ang kapulisan sa anumang ikakasang kilos protesta. As of now, we have recommended to the local government unit, to Mayor Belmonte of Quezon City, na kung pwede hanggang sa Tandang Sora lang. And at the same time, kailangan magkalayo yan. May pro-government tayo at meron din tayong the usual anti-government protest rallies. Hindi natin sila pagsasamahin o dapat magkalayo sila. Samantala, puspusan na rin ang pagpapaganda sa loob at labas ng batasan. Para mas
Malinis po tignan yung paligid para po sa paparating na zona. And syempre po yung iba po kasing branches ng puno nakalaylay na po sa mismong malapit na po sa ground natin. So yun po yung pinapaklear sa amin. Inaasahan din na matatapos ito bukas o hanggang sa araw ng Biyernes. Sa ngayon nga, Barbie, ay maayos na nakakadaan pa rin naman ang mga sasakyan, pero mas pansin mo nga lang ngayon ang presensya ng pakutan. At yan ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo dyan, Barbie. Kim. Yes, Kim, pahabol na tanong lang. Mahigpit na nga dyan, pansin natin, pero ang tanong, ang ibig sabihin ba ng lockdown ay totally wala na talagang papapasukin sa loob ng Batasang Pambansa pagsapit ng hating gabi mamaya? Barbie, ayon sa pamunuan ng House of Representatives, hindi naman ibig sabihin na walang makakapasok ni sinuman, pero limitado lamang ang pwedeng makapasok. May window hour pa rin naman nagbibigay ang House of Representatives, lalo na sa mga alagad ng media, na kailangan mag-set up at mag-test ng kanilang mga gamit. Papapasukin pa rin ang ilang mga tauhan na may kinalaman sa pagsasaayos ng Batasang Pambansa. Barbie. Mula Quezon City, maraming salamat, Kim Salinas. Sa iba pang balita, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi rin daw patungkol sa isang bomb threat. Ang sinabi niya na isa siya umanong designated survivor, kaya hindi ito makadadalo sa ikatlong sona ng Pangulo sa Lunes. Anya, kung hindi umano naintindihan ang pahayag niya sa unang pagkakataon, ay hindi raw karapat-dapat na ipaliwanag pa. Ang designated survivor ay isang terminolohiya kung saan bahagi siya ng presidential line of succession na umiiwas o lumalayo sa malalaking pagtitipon para maiwasan na walang matira sa linya at walang mamumuno sa bansa sakaling may mangyari sa naturang okasyon. Hindi tulad sa Estados Unidos, walang batas sa Pilipinas tungkol sa designated survivor dahil nakasaad sa konstitusyon na ang vice-presidente ang next in line sa Pangulo. Ilang araw nga bago ang SONA, sumadsad ang approval at trust ratings ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakabagong datos na inilabas ng Pulse Asia Survey. Bumaba sa 53% ang approval rating ng Pangulo nitong Hunyo kumpara sa 55% noong Marso. Kabaliktaran naman ang eksena sa kare-resign lamang nakalihim ng edukasyon na si Vice President Sara Duterte. 2 points naman ang itinaas ni VP Sara mula 67 points noong Marso, umangat sa 69. Halos hindi kayanin ng mga kongresista ang torture videos at iba pang krimen na ipinakita sa hearing sa Kamara sa mga biktima ng Pogo. Pero ahensyang pinaka-responsable sa iligal na Pogo, hindi nga ba matukoy ng mga otoridad dahil sa kakulangan sa regulasyon? Alamin ang detalye sa ating balitang A to Z. Halos hindi kinaya ng mga kongresista ang karumal-dumal na mga videos ng torture at iba pang krimen na isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nangyayari sa loob ng Pogo industry na nagkalat na dito sa Pilipinas. May we request, Mr. Chair, that we don't no longer show these videos. Remember, we are live streaming on YouTube. Sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. Kasi mahirap pinagkikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog tayo ba nagkikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside these Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture. I have seen a lot of videos. I have seen others you cannot take anymore, especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man-to-man. Sa unang araw ng pagdinig ng Kamara, ibinunyag ng PAOK kung paano niloloko ng Pogo companies ang mga biktima para pagtrabahuhin sa scam farms. Yung influx ng mga Chinese nationals working in Pogos started as early as 2017 to 2019. The peak was on 2019. This was the time na meron tayong visa upon arrival, specifically for the Chinese nationals. Pasok po muna sila rito bilang mga turista, grupo-grupo po ang mga yan, pero later on, ang kanilang primary purpose po talaga, hindi maging turista, kundi pumasok po sa Pogo industry. Ipinresenta rin ng ahensya ang ilan sa mga biktima na karamihan ay taga Southeast Asia,
kabilang ang ilang Pilipino. Na may restaurant, merong gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa nalabs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio. Opo. Na kung saan, pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. Ay, ang galing, ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera. Pag napainlove mo na po siya. At kapag napagsuspetsahang nagsumbong sila sa otoridad o kaya ay hindi nakaabot sa kanilang quota, saka sila tinutorture. Sa harap nito, aminado ang mga otoridad na lumalalim na ang kapit ng pogo kriminal sa bansa. Pero ang problema, hindi malaman kung kaninong responsibilidad talaga ang pagsasawata sa mga iligal na pogo. Sa amin pong responsibilidad yung meron pong lisensya na inisyo po ng PAGCOR. Yung pong walang lisensya, kanino po kaya ang may responsibilidad nun? Hindi ko na po masasagot yun. Is there a possibility na yung may-ari ng ng legal pogo say may illegal pogo rate? We are not closing the fact or the possibility that meron din po. Sa huli, muling isinusulong ng Makabayan Bloc ang total pogo ban sa bansa. Ipatatawag din sa susunod na hearing ang ilan pang opisyal ng LGU at DILG para silipin ang naging kakulangan sa pagsawata sa mga iligal na pogo sa kanilang nasasakupan. Hindi isinasantabi ni Senator Sherwin Gatchalian ang posibilidad na nakalabas na ng Pilipinas si Mayor Alice Go gamit ang kanyang Chinese passport. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration na hindi pa namomonitor ang paglabas ng bansa ni Go, maging ng sinasabing Chinese alias nito na Go Huaping. Yan ay kung pagbabasihan ng datos sa mga formal na exit points tulad ng airport at seaport. Pero ayon kay Gatchalian, may iba pa namang paraan para makatakas. Paalala pa ng senador, hindi ordinaryong kriminal bagkus mga miyembro ng transnational syndicates ang nasa likod ng iligal na pogo sa bansa. Karagdagang personal na security guard ang rekomendasyon ng dating hepe ng Philippine National Police na si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa mga kabarong sina Senators Sherwin Gatchalian at Riza Hontiveros na parehong nakatanggap ng death threat dahil sa kanilang investigasyon sa iligal na pogo. Habang dinipensahan naman ni De La Rosa si ex-President Duterte at sinabing hindi umano ito konektado sa anumang operasyon ng pogo. Si Ian Maghanoy may balitang A to Z. Dapat i-beef up nila yung security nila para makasiguro tayo. Yan ang hirit ngayon ng dating hepe ng Philippine National Police na si Senator Ronald De La Rosa para sa karagdagang kaligtasan ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Riza Hontiveros. Ito'y matapos makatanggap ng death threats ang dalawa kasabay ng kanilang investigasyon sa illegal na operasyon ng mga pogo. Individual security nila, yung kanyang personal security. Hindi na kung sabihin natin na establishment security lang ng Senado. What about kung lalabas siya sa Senado? Agad na nagsumbong si Gatchalian sa Pasay City Police Substation. Na may record lang yung nakikita nila dun sa YouTube na merong threat nga yung ating senator. Sa online video kasing ito, nagmula ang pagbabanta. In-upload yan ng isang vlogger na kinilalang si Pinas Insider noong July 3. Nagbigay ng matinding babala si Dr. Toto Causing kay Senadora Riza Hontiveros at Senador Win Gatchalian dahil nagbayad na di umano si Alice Go sa kanyang mga tauhan ng tig-5 milyong peso upang tuluyan ng patahimikin ang dalawang senador na nag-iimbestiga sa kaso nito. Umani ang video ng halos 3,000 likes at mahigit 150,000 views ayon kay De La Rosa. Pwedeng magkakaroon ng threat dahil Pogo is a multi-billion industry. Para ring drug industry, no? Dahil money is the root of all evil. So pag yan ay na-deprive sa kanila, yung income na yan, magagalit yan at iti-threaten ka talaga. Idinulog naman na sa PNP Anti-Cybercrime Unit ang reklamo para mas lalo itong maimbestigahan. So para wala pang yung ang natin kasi
doon sa ating cybercrime, wala pa rin silang result na naibigay. Giit naman ni De La Rosa, kung mayroong ginawang illegal, I don't think ikukondon ni Pangulong Duterte yan. Sa Davao pa kami noon, may instruction yan sa akin na pag itong mga Chinese na ito mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. Sa gitna yan ng kaugnayan ng dating gabinete ni Duterte na si Michael Yang kay Yu Zhengkan at Hong Zhiyang na pawang mga incorporators ng sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, sinubukang kunin ng Balitang A to Z ang panig ng kampo ni suspended Bamban Mayor Alice Go para alamin kung kilala ba nila ang uploader ng video. Pero hindi pa ito sumasagot sa aming text o tawag. Wala pa rin komento si Hontiveros hinggil sa natanggap na death threat. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Magkakaayos na kaya? Idinagdag na kasi ng Senado ngayong Miyerkules ang reconciliation o pag-aareglo bilang bagong alituntunin ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ito ay matapos nga ang nangyaring bangayan sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Nancy Binay sa kasagsagan ng inquiry sa bilyong-bilyong pisong nakalaang pondo sa construction ng new Senate building sa Taguig City. Napirmahan na ang alituntuning ito ayon kay Senate Committee Chairman on Ethics Senator Francis Tolentino. Inaasahan naman tuluyang magiging epektibo ito 15 araw matapos isa publiko. Matapos to, pagbabatiin na ng komite sa isang closed-door meeting ang dalawang senador. There are matters which we will leave to the complainant and the other person that should be settled on a personal basis. But the results would be transparent. Sumuko na ang suspect sa pagpatay sa isang Australiano kinakasamang Pinay at manugang ng Pinay sa isang hotel sa Tagaytay City. Ayon sa hepe ng Tagaytay City, sumuko ang suspect sa Tuwi, Batangas. Napag-alaman pang dating pool attendant sa hotel ang suspect, kaya tukoy ang kanyang pagkakakilanlan na siyang dahilan para matuntun siya ng pulisya. Ayon sa suspect, pagnanakaw at paghihiganti sa hotel ang kanyang naging motibo sa krimen. Sinesante raw ng hotel ang suspect noong Marso matapos masangkot umano sa pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng pasilidad. Matatandaang July 10, nadiskubre na wala ng buhay ang mga biktima sa loob ng kanilang kwarto. Ginilitan ng suspect ang Australiano at binalot ng packaging tape ang bibig habang tinalian naman ng mga kamay at paa ng dalawang babaeng biktima. Yon ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang sinasabi nga na pagganti. No, di umano siya ay tinanggal at yung kanyang pinaghinanakit at yon ang naging dahilan kung bakit gusto niyang gumanti sa management ng hotel. Nine days na lang at magbubukas na ang 2024 Paris Olympics. Pero ngayon pa lang, tila may panalo na. Yan ay sa labanan sa pagandahan ng national uniform para sa opening ceremonies. At para nga sa netizens, yan ay walang iba kundi ang bonggang outfits ng Team Mongolia. In-unveil ang mga kasuotan sa isang video sa social media na kasing glossy ng luxury fashion campaigns. Likha ang mga ito ng isang Mongolian couture brand, tampok ang traditional embroidery at accessories sa national colors na white, blue at red. Puring-puri sa SOCMED ang mga disenyo na milyon-milyon na ang views sa TikTok. Samantala, dama na rin nga talaga ang Olympic fever sa Paris sa pagpapatuloy ng torch relay sa iconic attraction sa City of Lights. Dinala mismo ang torch sa tuktok ng sikat na Eiffel Tower kung saan tanaw ang buong Paris na excited ng maging host ng Summer Games. Sa aming pagbabalik, umano'y head nurse ng National Kidney and Transplant Institute itinuturong lider umano ng kidney trafficking sa Bulacan. At Department of Health nagsasagawa ng basic life support training para sa mga tauhan ng media. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang head nurse umano ng National Kidney and Transplant Institute ang itinuturong leader ng grupo na nasa likod ng kidney trafficking sa Bulacan.
Sa pahayag ng National Bureau of Investigation, patuloy pang hinahanap ang umano'y head nurse na kinilalang si Alan Ligaya na nakalista ang pangalan sa Citizens Charter ng NKTI. Noong July 11, 3 suspect sa bentahan ng kidney ang naaresto sa San Jose del Monte, Bulacan na pawang mga tauhan umano ni Alan Ligaya. Nag-aalok umano ang mga suspect ng 200,000 pesos kapalit ng bato o kidney at isasagawa ang transplant sa mga pasyenteng handang magbayad. Pero mula sa 200,000 pesos, tanging 2,000 piso lang ang natatanggap ng mga nagpatanggal ng kidney mula sa mga suspect. Nilinaw naman ng NKTI na hindi umano nila head nurse ang suspect. Wala pa namang gagawing legal na hakbang ang pamunuan ng ospital. Sa oras ng medical emergency, marunong ba kayo mga ka-A to Z na mag-CPR? Ngayong National Cardiopulmonary Resuscitation Day, nais ng Department of Health na mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong marunong mag-CPR dahil sa oras ng krisis, dito po nakataya ang buhay at kamatayan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Kapag may emergency katulad ng atake sa puso o pagkalunod, CPR ang paunang tugon sa biktima. Pero ayon sa Department of Health, 2 lamang sa bawat 10 Pilipino ang marunong mag-CPR. We see the urgent need for widespread awareness campaigns on cardiac arrest, yung atake sa puso na sinasabi, and CPR education. It is important to make CPR training more accessible and mandatory, hindi lamang po sa aming mga doktor, nurse at midwife, kundi kahit sa mga non-medical. Dapat po kahit sino sa labas marunong mag-CPR. Isinusulong ngayon ng Department of Health at Philippine Red Cross ang CPR ready na bansa. Mahalaga kasing malaman ng publiko ang tama at makabagong paraan ng pag-CPR dahil bawat minutong hindi ito na isasagawa, 10% ang nababawas sa tsansang mabuhay ang pasyente. Kaya naman, binigyang diin ng DOH ang 4 C's sa pag-CPR. Una, i-check o alamin kung may malay ang pasyente at kung patag ba ang hinihigaan nito. Pangalawa, call for help o tumawag ng ambulansya para madala ang pasyente sa ospital. Ikatlo, compression o pagpump ng 100 to 120 kada minuto sa dibdib ng pasyente habang hinihintay na dumating ang tulong. At panghuli, i-connect ang automated external defibrillator kung meron. Paalala naman ng Philippine Heart Association sa mouth-to-mouth resuscitation. Before COVID pa yung hands-only CPR, wala nang breathing. Matagal na kahit wala pang COVID, no? Kasi nga, napatunayan nila na kasing effective din ng alternate na breathing, CPR at breathing, yung hands-only CPR. Patuloy na isinusulong ng mga ahensya ang pagsasabatas ng Good Samaritan Bill para hikayatin at bigyang proteksyon sa batas ang sinumang sibilyan na tutulong sa mga biktima ng mga emergency. We would like to emphasize here the importance of the Good Samaritan law kasi it's a legal protection, no, for all the volunteers, no, and people who would like to actually help save lives. Kasalukuyang nasa Kongreso ang Good Samaritan Bill. Paalala ng DOH, anuman ang edad o antas ng pamumuhay, mahalagang may kaalaman ng publiko sa basic life support, partikular sa pagbibigay ng hands-only CPR para laging handa sakaling may trahedyang mangyari at nang makatulong na makapagligtas ng mga buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naghahanda na ang kampo ni dating Congressman Edgar Erice para maghain ng kasong graft at impeachment complaint laban kina COMELEC Chairman George Garcia at iba pang opisyal ng poll body. Ito'y kaugnay ng umano'y suhulang naganap kung saan naabot daw sa 14 na bank accounts na nagkakahalagang 15 milyong dolyar o halos 877 million pesos ang natanggap umano ng isang opisyal ng COMELEC na umano'y mula sa South Korean firm na Miro Systems Company. Nanindigan si Erice sa mga alegasyon na ibinabato niya sa mga opisyal ng COMELEC. Samantala, ikinukonsidera naman ni Garcia na magsampa rin ng counter charges laban kay Erice dahil sa pagkakadawit nito sa kontrobersyal na Bahamas Files. Nanindigan rin ang hepe ng COMELEC na hindi raw maapektuhan ang integridad ng poll body dahil sa mga lumalabas na issue laban sa kanila.
Anybody can file impeachment charges. And it's better so that it will be under oath. And therefore, if the accusations, the allegations are not true, then we can, under the law, we can easily get back on these people based on the existing laws that we have, based on legalities. Nag-aabuso sila. Ang daming red flags ng Miro, hindi nila tinitingnan. Ang daming violations sa terms of reference. Hindi nila pinapansin. Gigil na gigil sila sa Miro. Actually, he's no longer the face of COMELEC. Chairman Garcia is now the face of Miro. Patay ang 6 na Vietnamese matapos makainom umano ng cyanide sa isang luxury hotel sa Thailand. Sa autopsy na isinagawa ng mga otoridad na pag-alaman na may nakalalasong kemikal na nasa baso at tasa sa kwarto ng mga biktima. Sa panayam ng mga kaanak ng biktima, sinabing may problema sa utang ang mga ito. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Susunod, sino nga ba ang bagong karakter na makikilala ni Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo? At first 5 selected entries para sa MMFF, alamin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Siguradong lalong tututok ngayon ng fans sa palaging inaabangang teleserye na Batang Quiapo dahil isang bagong karakter na naman ang makikilala ni Tanggol. Kalaban ba o kakampi? At the first 5 na napiling entry sa 2024 Metro Manila Film Festival, sabay-sabay nating alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mas umiinit at tumitindi ang bakbakan sa FTJ's Batang Quiapo. Lumabas na kasi ang isang panibagong karakter na si Madonna na ginagampanan ng aktres na si Kim Domingo. Mala Angelina Jolie ang peg ni Kim. Suot ang black leather outfit sa kanilang unang pagtatagpo ni Tanggol. Todo abang naman ang mga fans sa mga kapanapanabik na kaganapan. Kalaban ba si Madonna o kakampi? Abangan gabi-gabi ang FPJ's Batang Quiapo dito sa A to Z. Samantala, excited na ba kayo para sa Metro Manila Film Festival 2024? Inilabas na kasi ang first 5 official entries para sa Golden Edition ng MMFF ngayong taon. Mabusising pinili ang storyline ng pelikula mula sa 39 scripts na nagpasa. Pasok dyan ang And the Breadwinner is ng ABS-CBN Film Production Incorporated and Idea First Company. Lusot din ng Green Bones ng GMA Pictures. Strange Frequencies, Haunted Hospital ng Reality MM Studios Incorporated. Himala, isang musikal ng Capitol Films. At The Kingdom ng APT Entertainment Incorporated. Congratulations! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa mga mahilig maglaro ng bingo, naka-encounter na ba kayo ng announcer na math tinik? O kaya yung may mathematical problem solving sa bawat numerong babanggitin? Kung nagtataka kayo kung paano yan, panoorin ang nakaka-GV na video. Anak mo ay naman ito. Letrang G, square of 7 plus 1. Bobo ko naman. Letter B. Mamumuro dyan, hindi yung naglalaro, kundi yung announcer. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa abogado at politician na si Carl Levin. Sabi niya,
Ang pagbuo ng responsibilidad at pananagutan ay mahalaga sa ekonomiya at kalusugan ng isang bansa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!